Noong 2009, nakilala natin si Baek Sujong, isang masipag at laging top student na hindi nagpapadaig kahit kanino. Madalas siyang binubuli ng kanyang mga kaklase, tinutukso dahil wala siyang ina, kulang sa pera at mababa ang social status. Pero hindi si Sujong ang tipo na uurong. Lumalaban siya gamit ang matalas na pananalita at matibay na loob. Ngunit kahit ipinapakita niyang hindi niya kailangan ang kahit sino, sa kaibuturan ng kanyang puso, hinahangad niyang sana ay hindi siya kailangang maging sobrang independent at magkaroon din ng taong masasandalan. Isang first love na maaasahan kapag mahirap ang lahat. Sa kanilang bahay, ang nakababatang kapatid niyang si Sobin ay buong araw lang nakatutok sa video games, habang ang kanilang ama ay abala sa trabaho at walang oras magulang. Dahil dito, si Sujong ang napipilitang umako ng responsibilidad. Pinagsasabihan si Soobin, nagluluto at inaasikaso ang lahat. Nang marinig niyang tinutukso ng mga kaibigan sa laro si Soobin dahil mababa ang rank nito, nagpasya siyang makialam. Gumawa siya ng matapang na pangako na iaangat ang level ng kapatid sa loob ng 3 araw. Kahit pa mga hulugan iyon ng walang tulog na paglalaro araw at gabi. Habang naglalaro, nakilala niya ang isang player na may username na Black Dragon. Isang 22 taong gulang na agad siyang minamaliit dahil siya ay 19 pa lamang. Sa kabila ng mayabang nitong ugali, nagsanipuwersa sila upang talunin ang isang malakas na kalaban. Ilang beses din siyang iniligtas nito sa gitna ng laban at sa gitna ng kaguluhan. Unti-unti siyang nahulog ang loob. Inimbitahan siya ni Black Dragon na sumali sa team nitong Fatal Attack kasama ang 3 pang manlalaro. Noong una, tinukso siya dahil sa kanyang healer username, ngunit nang ibunyag niyang siya ay isang babae, pinalitan niya ang kanyang pangalan sa laro bilang Strawberry. Mas lalo pang naging masigla ang biruan nila ni Black Dragon. At kapansin-pansin ang kanilang chemistry sa laro. Tahimik na nasisiyahan si Sujong sa atensyong natatanggap niya. Habang tumatagal ang kanilang paglalaro at pakikipag-usap kahit sa labas ng game, lalo silang nagiging malapit sa isa't isa. Nagbukas si Black Dragon tungkol sa kanyang buhay. Inamin na wala siyang mga magulang at madalas siyang nakakaramdam ng kalungkutan. Nangako silang magiging sandalan ng isa't isa at unti-unting nasanay sa palagi ang pag-uusap at gabi-gabing paglalaro. Dumating ang pinakamahalagang pagsubok nang magplano ang team ng isang totoong pagkikita kung saan lahat ay darating na nakaayon sa kanilang karakter. Si Ultimate Pro ay kasing tapang ng kanyang avatar. Si Q-Tip ay may pagkaimo ang dating. At si Beanbag ay maamo at mabait. Nagbibiruan silang hindi kailanman sumisipot si Black Dragon sa ganitong mga event. Ngunit naniniwala silang gagawa ito ng exception para kay Sujong. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang may dumating na isang nagpapanggap na 15-year-old rockstar na may nakakahiyang performance at sintunadong pagkanta. Dito tuluyang gumuho ang mundo ni Sujong nang mapagtanto niyang iyon si Black Dragon. Sa harap ng lahat, kasama pa ang kanyang mga bully, hayagan siyang inamin ng lalaki ang kanyang nararamdaman. Labis ang kahihiyang naramdaman ni Sujong. Tinawag niya itong katawa-tawa at agad na umalis, punong-puno ng hiya. Pagdating sa bahay, habang umiiyak sa kanyang unan, sinabi niyang ang kanyang unang pag-ibig ay isa lamang nakakahiya at masakit na alaala. Lumipas ang panahon at pagsapit ng 2024, si Sujong ay isa ng kinatatakutang puwersa sa mundo ng korporasyon. Kilala siya bilang isang director killer dahil 3 corrupt na direktor na ang napaalis niya gamit ang kanyang walang pakundangang pag-uugali. Iginagalang at kinatatakutan siya ng kanyang team at lahat ay naghahanda sa pagdating ng susunod na malas na boss. Samantala, si Banju Yeon, ang tagapagmana ng Yeonsang Group at nag-iisang apo ng chairwoman, ay lihim na nag-iimbestiga upang linisin ang korupsyon sa loob ng kumpanya. Pinapanatili niyang mababa ang kanyang public profile. Itinatago ang kanyang pagmamahal sa rock music at masigasig na pinoprotektahan ang kanilang pamilya at negosyo. Ang kanyang susunod na misyon ay ang maging bagong direktor ng Yeonsung Department Store na siyang departamento ni Sujong. Ipinaalam sa kanya ng kanyang sekretaryong si Chief Kwon na nais ng kanyang lola na mapataas ang kita at sales ng tindahan. At bilang isang mahalagang tao na ngayon, kailangan niyang mas mahigpit na sundin ang mga alituntunin. Habang naglalakad si Ju Yeon na may dalang maleta, inaalala niya ang mga patakarang dapat niyang sundin. Kailangan niyang laging magmukhang perpekto sa publiko,
iwasan ang anumang makakasira sa kanyang reputasyon at isakripisyo ang personal na buhay na maaaring makasira sa kanyang imahe. Bilang isang ideal na negosyante, kalaunan ay nalaman na ang laman ng kanyang maleta ay mga damit na ginamit niya sa isang rock band concert. Habang siya ay sumasayaw, tinawagan siya ni Chief Kwon dahil sa isang emergency na kinasasangkutan ng kanyang lola. Habang nagmamadali papunta sa ospital, nasangkot siya sa isang maliit na aksidente sa sasakyan. At ang kabilang panig ay walang iba kundi si Soo-jung. Sinubukan niya itong palampasin, ngunit hindi pumayag si Soo-jung. Bigla siyang sumakay sa kanyang sasakyan upang tiyaking hindi siya isang scammer at nauwi pa sa pagsama niya papunta sa ospital. Pakiramdam ni Joo Yeon ay parang kilala niya si Soo-jung, habang iniisip naman nito na sinusubukan lamang siyang landiin. Dahil sa inis, nakatakas si Joo Yeon sa gitna ng maraming tao. Dumalo si Joo Yeon sa burol ng isang empleyado kasama ang kanyang lola at nakita niya kung paano nito inalo ang anak ng namatay. Naantig siya sa eksenang iyon dahil nagbalik sa kanyang alaala ang panahong siya ang sinisi ng kanyang lola sa pagkamatay ng kanyang ama. Simula noon, tila naglalakad siya sa isang manipis na linya, nabubuhay sa matinding pressure bilang tagapagmana. Sa kanilang bahay, natatagpuan niya ang kanyang pahinga sa kanyang lihim na otaku cave. Nakatago sa likod ng isang makinis na pader sa kanyang designer bedroom na tila nag-iisang lugar kung saan siya malayang makahinga. Samantala, si Soo-jung ay naglalabas ng sama ng loob kay Ultimate Pro na ngayon ay nagpapatakbo na ng isang restaurant. Habang nag-uusap sila, unti-unti niyang pinagdugtong ang mga piraso ng katotohanan. May kung anong pamilyar kay Joo Yeon sa paraan ng kanyang pagsasalita at pagkilos. Dahan-dahang sumagi sa isip niya ang nakakagulat na posibilidad na maaaring siya si Black Dragon at hindi niya iyon matanggap. Kinabukasan, sa headquarters, narinig ni Joo Yeon ang boses ni Soo-jung na umaalingaw-ngaw sa buong lugar. Nagre-reklamo tungkol sa kung ano-anong bagay mula sa mga walang kwentang driver hanggang sa masamang pagkain sa cafeteria. Malinaw na siya ang nagpanatiling maayos sa lahat tuwing may nawawalang direktor at sa pagkakataong ito, determinado siyang makisama sa bagong darating. Samantala, si Joo Yeon ay tahimik na inoobserbahan ang lahat at nagtatala ng mga paraan kung paano mapapabuti ang departamento. At humanga si Chief Kwon sa kanyang inisyatibo. Dumalaw si Joo Yeon sa kanyang kaibigan na si Chief Designer Kim Shin-won, isang magulo ngunit kaibig-ibig na lalaki at kilalang mahilig makipaglandian. Pinanatili niya itong may distansya at binalaan na umiwas sa mga office romance bago siya agad umalis nang aksidenteng malagyan ng mancha ni Shin-won ang kanyang damit. Hindi nagtagal, pumasok si Joo Yeon sa kanyang bagong opisina. Hinikayat ng team si Soo-jung na batiin siya at nagpasya siyang maging kalmado at sundin ang takbo ng office politics. Ngunit pagpasok niya, nadatnan niya itong nagpapalit ng damit at bigla siyang natigilan. Isang napakalaking tattoo ng dragon ang makikita sa likod nito at tuluyang napanganga si Soo-jung. Siya ang lalaking nakaaksidente sa kanya. Ngunit agad na tinakpan ni Joo Yeon ang kanyang bibig. Pinipigilan siyang magsalita bago pa niya mabanggit ang kanyang natuklasan. Habang nagbibihis si Joo Yeon sa kanyang opisina, hindi niya inaasahang biglang papasok si Soo-jung. Naging napakailang ng sitwasyon, lalo na nang mapagtanto niyang hindi lamang siya ang kilalang director killer, kundi siya rin ang babaeng nabangga niya. Lalong lumala ang sitwasyon nang makita niyang tila sisigaw ito, kaya agad niyang tinakpan ang bibig nito at inilabas siya, pilit na ipinapalimot ang nangyari. Ngunit huli na ang lahat at sa kanyang isipan ay binigyan niya si Soo-jung ng unang strike at nagpasya na kailangan niya itong bantayan. Maya-maya, lumabas si Joo Yeon upang bumili ng chocolate latte dahil mahilig siya sa matatamis, ngunit hindi niya kayang ipakita iyon sa iba. Dumating si Soo-jung at sinubukang bilhin iyon para sa kanya, ngunit nagpanik siya at agad na tumakbo palayo. Hindi nagtagal, napunta siya sa isang pagtatalo sa isang bata dahil sa isang limited edition na laruan. At muli niyang nakasalubong si Soo-jung na tila hindi talaga maganda ang araw niya. Sa huli, napilitan siyang ibigay ang laruan sa bata habang pinapanood siya ni Soo-jung na natatawa. Unti-unting nakikita ni Joo Yeon si Soo-jung bilang isang banta. Iniisip na napakarami na nitong nalalaman. Mula sa aksidente, sa tattoo, hanggang sa kanyang lihim na buhay sa rock club, hawak ni Soo-jung ang tatlo sa kanyang pinakamalalaking kahinaan. Naisip niyang tanggalin siya sa trabaho, ngunit agad itong tinutulan ni Chief Kwon, kaya sa halip
Nagpasya si Ju Yeon na pahirapan siya hanggang sa kusa itong mag-resign. Sa susunod na meeting, matindi siyang tinira ni Ju Yeon, pinupuna ang bawat sinasabi niya. Ngunit nanatiling kalmado si Soo-jung at kayang sumagot nang hindi nagpapakita ng hirap. Ang kanyang nakatataas, gayunpaman, ay hindi natuwa at pinagsabihan siya dahil sa labis na pagsasalita at halos tawagin pa siyang aso dahil masyado siyang masipag kumpara sa iba. Gayunpaman, tumanggi si Soo-jung na magpaliit ng sarili kahit halata nang napapagod siya sa tuloy-tuloy na pag-atake mula sa kanyang boss at mga kasamahan. Samantala, inutusan ni Ju Yeon si Shin Won na maghanap ng impormasyon laban kay Soo-jung sa pamamagitan ng team. Ngunit may sarili ring problema si Shin Won, lalo na ang kanyang silosang kasintahan na nagagalit kahit simpleng paglapit niya sa ibang babae. Isang malanding waitress ang nagpasiklab ng selos nito kaya iginiit nitong humanap sila ng ibang makakainan. Habang nag-scroll sa Instagram para sa mga pagpipilian, nadiskubre ni Shin Won ang restaurant ni Ultimate Pro at kakaibang naaliw siya sa mga kakaiba nitong captions. Kalaunan, dumalo si Ju Yeon sa isang team dinner at hinamon si Soo-jung sa isang drinking battle. Iniwan sila ng kanilang mga kasama. Iniisip na kakayanin nila iyon. Sa gitna ng kanilang paglalaban na puno ng alak, inakala ni Soo-jung na galit si Ju Yeon sa kanya dahil isa siyang workaholic. Ngunit nagulat siya nang aminin ni Ju Yeon na nirerespeto niya ang sipag nito. Ngunit nakikita niya ito bilang hindi matatag. Parang isang ticking time bomb. Sa sobrang kalasingan, nagsimula pa siyang humingi ng chocolate milk. Si Soo-jung, na kalahating natatawa at kalahating nalilito, ay binilhan siya nito at pinauwi sa pamamagitan ng taxi. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang ama na patuloy pa ring nagtatrabaho at sinubukan niya itong pigilan. Ngunit tumanggi ito, sinasabing kaya pa niyang magtrabaho bago siya tuluyang tumanda. Kinabukasan, labis ang hiya ni Ju Yeon sa kanyang pagkatalo kay Soo-jung at sa pagkakakita sa kanya na lasing. Kinamusta siya ng kanyang lola at pinaalalahanan na hindi siya maaaring magkamali. Isang flashback ang nagpakita kung gaano ito kahigpit. Noong minsang biguin niya ito bilang bata, sinunog pa nito ang isang bagay na mahalaga sa kanya. Sinubukan siyang pakalmahin ni Chief Kwon. Sinasabing hindi naman siya ganoon kalasing at malapit na rin niyang makuha ang approval nito. Pagbalik sa headquarters, kumakalat na ang mga usap-usapan. Lahat ay pinag-uusapan kung paano natalo ni Soo-jung sa inuman ang bagong direktor. Galit na galit si Ju Yeon dahil nasira ang kanyang imahe. At nang marinig ang mga chismis, pinahiya niya si Soo-jung sa harap ng team. Dito na tuluyang napuno si Soo-jung at hinamon siya na tanggalin na siya kung ganoon na lang din ang galit nito sa kanya. Hinila siya ni Chief Kwon sa tabi at binalaan na maghinay-hinay bago pa siya ma-report. Samantala, isang kasamahan na nagngangalang Yang ang nagsabi kay Soo-jung na may usap-usapan na si Ju Yeon daw ang tunay na tagapagmana ng kumpanya. Naiinis sa takbo ng mga pangyayari, muling lumapit si Ju Yeon kay Shin Won upang maghanap ng impormasyon laban kay Soo-jung. Ngunit ang tanging natuklasan lamang nito ay sobrang sipag niya. Sa kabilang banda, nagpasya si Soo-jung na panahon na para magkaroon siya ng sariling panlaban. Sinundan niya si Ju Yeon pagkatapos ng trabaho at natagpuan ito sa Rockman Studio, isang lihim na rock club kung saan makikitang tunay itong masaya, tila ibang tao. Kumuha siya ng litrato at ipinadala ito sa kanya. Ilang sandali lamang, dumating si Ju Yeon sa kanyang bahay, nagmamadali at pawis na pawis. Inakala ng kanyang ama na sila ay nagde-date, ngunit seryoso si Ju Yeon. Inabot niya ang isang kontrata na nagsasabing buburahin niya ang litrato kapalit ng seguridad sa kanyang trabaho. Basta pumayag siyang sumunod sa bawat utos nito. Agad niya itong pinirmahan kahit nagtataka kung bakit tila naiilang si Ju Yeon sa kanyang pangalan. Ngunit mas abala siya sa pagdiriwang ng kanyang bagong kalayaan sa trabaho para alalahanin pa iyon. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kasiyahan. Sineseryoso ni Ju Yeon ang kontrata at patuloy siyang tinatawagan at isinasama kung saan-saan sa dahilan na hindi niya ito mapagkatiwalaan at kailangan niya itong bantayan. Umabot pa sa puntong isinama niya ito sa pamimili, pinapanood siyang magsukat ng mga damit. Nang medyo tumagal ang tingin ni Soo-jung sa isang damit, nagpasya siyang isuot iyon at pati na rin ang pagrenta ng kaparehong damit para sa kanya para sa isang formal na event sa gabing iyon. Sa panig naman ni Shin Won, pumunta siya sa restaurant ni Ultimate Pro
ngunit muntik na siyang mabangga ng isang siklista. Madali siyang nailigtas ni Ultimate Pro at namangha siya sa lakas nito. Dumating ang kanyang kasintahan at agad siyang inakusahan ng panluloko dahil lamang sa pagngiti niya. Pagod na sa drama, nakipaghiwalay ito sa kanya at tinanggap niya iyon ng maayos, umaasang magiging mas masaya ito nang wala siya. Nang tanungin niya kung iniisip ba ni Ultimate Pro na siya ay manloloko, walang pakialam itong sumagot na ang mga nanloloko lamang ang tunay na manloloko. Balik naman kina Sujung at Juyeon, dumalo sila sa isang marangyang party na puno ng mga tagapagmana ng mayayamang pamilya. Nakita ni Juyeon ang ilan sa kanyang dating mga bully mula sa kanilang elite na grupo, na tinutukso siya dahil sa pagiging masyadong istrikto at sa nakakatakot niyang lola. Pinagtatawanan siya at tinatanong kung may kasintahan ba siya. Samantala, si Sujung ay abala lamang sa paghahanap ng makakain. Isang lalaking mula sa mayamang pamilya ang nagkamaling isipin na isa siyang babae na nababayaran at sinubukan siyang pilitin. Lumaban si Sujung at nang itaas ng lalaki ang kamay upang sampalin siya, biglang dumating si Juyeon. Itinulak niya ang lalaki papunta sa pool at hinawakan ang kamay ni Sujung. Sa harap ng lahat, tinawag niya itong babe. Ngunit agad niyang binawi iyon, kunwaring sa lalaki niya iyon sinabi at nagsabing parang nagbibiro lamang. Gutom at iritado si Sujung, kaya napilitan si Juyeon na dalhin siya sa isang cafe. Na-distract siya sa isang cute na stuffed toy giveaway. At lihim na nagustuhan ni Juyeon ang kanyang panlasa bago siya ihatid pa uwi. Pagdating sa bahay, maingat na hinubad ni Sujung ang mamahaling damit at inayos ang pagkawala ng kuryente na parang eksperto. Lumalabas na isa siyang lisensyadong electrician at ginawa niya iyon upang tulungan ang kanyang ama. Samantala, sa restaurant, tinulungan ni Shinwon si Hajin o kilala bilang Ultimate Pro sa pagpapalaganap ng kanyang negosyo online. Nagdikit ang kanilang mga kamay, nagkaroon ng kakaibang koneksyon at hindi nagtagal ay naging malapit sila sa isa't isa. Kinabukasan, tinanggihan niya ang alok nitong makilala ang kanyang mga magulang. Kalaunan, pinagalitan siya ng sarili niyang mga magulang dahil iniwan niya ang trabaho para sa pag-ibig. Ikinasal siya sa kanyang high school sweetheart, niloko, naghiwalay, at ngayon ay nagpapatakbo ng isang restaurant na nahihirapan. Sa trabaho, bumalik si Juyeon sa pagiging istrikto. Pinupuna ang hindi pagpapalinis ng damit kahit nalihim niyang nagustuhan kung paano ito nagmukha kay Sujung. Ngunit sa isang meeting, hindi inaasahang nagkasundo sila, pareho ng iniisip at mga ideya, at namangha ang buong team. Pumunta sila sa isang department store upang maghanap ng ideya para sa kanilang rebranding project at nadatna ng isang lalaking nagwawala dahil sa sirang salamin. Papagalitan na sana ito ni Juyeon, ngunit ginamit ni Sujung ang kanyang kakayahan sa pakikitungo sa tao at napakalma ito. Lumalabas na ang lalaki ay paboritong rock singer ni Juyeon. Nagkunwaring para sa kanya ang autograph at selfie ni Sujung at tahimik na naantig si Juyeon. Mas lalo siyang humanga nang sabihin ni Sujung na hindi niya dapat ikahiya ang kanyang mga hilig. Kalaunan, sinabi ni Juyeon kay Chief Kwon na hindi na niya tatanggalin si Sujung. At bilang kapalit, sinabi naman ni Sujung sa kanilang team na isa pala itong maayos na boss. Nang gabing iyon, nadatnan ni Juyeon si Sujung na nagtatrabaho pa rin ng gabing-gabi at sinabihan niya itong umuwi na sa medyo masungit na paraan. Ngunit sinabayan din ng papuri nang sabihin niyang itago na nito ang damit dahil bagay iyon sa kanya. Kalaunan, sinusubukan niyang itago ang autograph ng rockstar sa kanyang lihim na nerd din nang dumating si Shinwon na may dalang pagkain at problema sa pag-ibig. Nagtanong ito tungkol sa tadhana na muling nagpaalala kay Juyeon ng masakit na alaala na konektado sa strawberry. Binalaan niya si Shinwon na huwag kailanman umibig at agad niya itong pinaalis nang siya ay tinukso. Dumalaw si Juyeon sa kanyang kapatid sa bagong tindahan ni Hajin, ngunit na-distract siya ng notification tungkol sa kanyang bagong collectible. Pumasok sa isip niya ang mga sinabi ni Sujung at sa unang pagkakataon, napangiti siya. Sa kabilang banda, sa Sulho Restaurant, nakatanggap si Hajin ng isang engrandeng sorpresa mula kay Black Dragon na may kasamang mga bulaklak, isang robot at isang ice sculpture. Nang malaman ito ni Sujung, nagalit siya, lalo na nang matuklasan niyang patuloy pa ring naglalaro ng online games si Hajin kasama si Juyeon. Sa trabaho, unti-unti nang nagiging magaan ang samahan ni Sujung at Juyeon
At minsan ay nagkasabay pa sila sa elevator. Tinukso siya ni Sujong tungkol sa kanyang smartwatch. At nang hawakan niya ang pulso nito, naging tensyonado ang sandali. Nagkatitigan sila, ngunit biglang pumasok si Chief Kwon at nasaksihan pa kung paano aksidenteng nasampal ni Sujong si Ju Yeon habang sinusubukan niyang umiwas. Napansin nila ang isang limited edition na pink na laruan at biglang kinabahan si Ju Yeon dahil mayroon siyang katulad nito sa bahay. Agad siyang umuwi upang tiyakin kung iyon nga ba ang sa kanya at nalaman niyang nawawala rin ang kanyang laruan sa dati nitong pwesto. Habang nag-aalala siya, isang flashback ang nagpakita ng nakaraan kung saan umuwi siya ng wasak ang puso matapos siyang tanggihan ni Sujong at doon nagalit ng husto ang kanyang mahigpit na lola sa kanyang kasuotan at mga laruan. Sinisi nito ang kanyang mga hilig sa pagkamatay ng anak nito at sinunog ang lahat kabilang ang laruan na regalo pa ng kanyang mga magulang. Pagbalik sa kasalukuyan, kalaunan, ay nakita niyang ligtas pa rin ang kanyang laruan sa bahay, kaya nakahinga siya ng maluwag. Ngunit sa opisina, narinig niya ang biro ng team tungkol sa misteryosong lalaking nawalan ng laruan at nagalit si Ju Yeon. Tinawag niya si Sujong na isang hipokrito. Sinabing, may ibig sabihin sa kanya ang mga sinabi nito at hiniling na ibalik ang damit na naging problema dahil naibenta na pala ito ni Sujong. Tuluyang nawalan ng kontrol si Ju Yeon at sinabing hindi naman niya kailangan ng kaibigan. Napakalma siya nang dumating ang bago niyang rave light. Ngunit agad din itong nasira dahil sa sirang plug. Para bang binalikan siya ng karma. Nakakita siya ng isang kilalang hardware store na No. 1 Hardware at nagpadala ng request para ipaayos iyon. At syempre, ang tindahang iyon ay pag-aari ng ama ni Sujong. At si Sujong mismo ang sumagot sa tawag. Si Ju Yeon ay nanonood lamang mula sa kanyang garahe, sinusubukang manatiling hindi nagpapakilala. Ngunit napansin ni Sujong ang autograph habang pumapasok siya sa lihim na silid at nakita ni Ju Yeon ang kanyang mukha sa CCTV. Agad siyang tumakbo upang pigilan siya, ngunit huli na ang lahat dahil nabuksan na niya ang pinto at nakapasok na siya. Sa isang masakit na flashback, makikita ang mga magulang ni Ju Yeon na dinadala siya sa isang anime event nang bigla silang mabangga ng isang truck. Namatay ang kanyang mga magulang at sinisi siya ng kanyang malamig at walang emosyon na lola sa nangyaring aksidente. Isang araw, nahuli niya itong umiiyak at mula noon, dinala na niya ang bigat ng kasalanan, determinado na makuha ang pag-apruba nito. Pagbalik sa kasalukuyan, sinubukan ni Ju Yeon na magpaka-relax at sinabi na ang otaku room na nakita ni Sujong ay pag-aari ng kanyang pamangkin. Kahit hindi ito pinaniwalaan ni Sujong, sa halip na asarin siya, sinabi niyang natutuwa siya na nakita niya ang tagong bahagi ng kanyang pagkatao. Nang bigla siyang madapa, agad siyang nasalo ni Ju Yeon. Tinulungan niya itong ayusin ang sirang plug at tulad ng dati, ipinakita niyang kaya niyang gawin ang lahat gamit ang kanyang toolkit. Nang aminin niyang naibenta niya ang hiniram na damit, ikinagulat niya nang sabihin ni Ju Yeon na maaari na niya itong itago. Bigla naman siyang nakatanggap ng tawag na nabali ang bukong-bukong ng kanyang ama. Agad siyang inihatid ni Ju Yeon sa ospital. Inayos ang mga bayarin at pina-upgrade pa si Mr. Baek sa VIP ward. Bago umalis, napansin niyang tahimik na umiiyak si Sujong. Kalaunan, nagpadala siya ng mensahe ng pasasalamat. Dumating si Subin, isang magulong personalidad na puno ng kalokohan. Naghahanda siya para sa civil exam at tulad ng karaniwang kapatid, tinutukso siya tungkol sa posibilidad na may relasyon siya sa kanyang boss. Ngunit labis siyang nainis dahil kaedad lamang ito ni Ju Yeon. Kalaunan, dumating si Ju Yeon na may dalang mga regalo para sa kanyang ama. Pati na rin ang parehong stuffed toy na minsan niyang nagustuhan, na siya ring laruan na ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang noon. Samantala, sa opisina, nagulat ang buong team nang may isang matandang babae na nag-claim ng isang bihirang laruan mula sa kanilang departamento. Lumalabas na hindi lamang ito simpleng laruan para sa mga bata. Sa kanilang bahay, nagkaroon ng mga matamis at simpleng sandali ang pamilya Baek. Nag-alok si Subin na tumulong sa pag-aalaga ng kanilang ama upang hindi mapagod si Sujong. Kinuha ni Sujong ang kanyang toolkit sa bahay ni Ju Yeon at sinubukan siyang bayaran para sa nangyaring problema sa damit. Ngunit tumanggi ito. Sa parehong sandali, biglang nasira ang kanyang sasakyan. Sinabihan siya ni Ju Yeon na ipaayos ito. Nag-aalala na baka maaksidente siya. Habang naghihintay,
napunta ang usapan sa kanyang ina. Pinayuhan siya ni Ju Yeon na humanap ng ibang paraan para makayanan ang sakit, tulad ng paglalaro ng games. Inamin niyang dati siyang naglalaro, ngunit tumigil matapos siyang ma-scam. Dahil matagal ang pag-aayos ng sasakyan, pinahiram siya ni Ju Yeon ng isang mamahaling kotse na tinanggap niya ng may pag-aalinlangan. Samantala, pumunta si Ju Yeon sa isang meeting, ngunit may isang bata na nakahulog at nakabasag ng kanyang tablet kasama ang tanging digital copy ng isang mahalagang report. Sinubukan niyang ibulong ang kanyang computer password kay Soo-jung, ngunit hindi niya ito marinig. Sa inis, napasigaw siya ng Orewa Akumada, isang reference mula sa Dragon Ball Z na medyo nakakahiya ngunit gumana naman. Naging maayos ang meeting at maging ang kanyang lola ay nagbigay ng papuri. Kahit walang emosyon ang mukha nito. Sa kabilang banda, bumisita si Shinwon sa Sulo, ang restaurant ni Hajin, at hindi niya mapigilang isipin siya. Naglakas loob siyang yayain ito, ngunit tinawanan lamang siya at tinanggihan ang kanyang unang kabiguan sa pag-ibig. Samantala, si Soo-jung ay hindi mapigilang matawa sa alaala ni Ju Yeon na sumisigaw ng anime password. Tinawag siya ng kanyang kapatid na kakaiba, ngunit wala siyang pakialam. Sa trabaho, inalok niya si Ju Yeon ng chocolate milk, ang comfort drink nito. At sa wakas ay inamin nito na masarap sa pakiramdam na may nakakaalam ng kanyang sikreto. Naalala niya na sinabi rin niya iyon noon kay Black Dragon. Nang gabing iyon, nakasalubong ni Ju Yeon si Hajin. Sa isang flashback noong 2014, humingi siya ng paumanhin bago umalis papuntang Estados Unidos. Sinasabing hindi na sila maaaring magkita muli, ngunit napapayag siya ni Hajin na manatiling konektado sa pamamagitan ng paminsan-minsang online battles. Sa kasalukuyan, iniiwasan niyang makita siyang kasama si Hajin at pinaupo ito sa hiwalay na mesa sa isang restaurant. Nag-usap sila sa pamamagitan ng telepono at hindi maintindihan ni Hajin kung bakit siya umaarte ng ganoon. Sinabi lamang ni Ju Yeon na huwag siyang pansinin sa publiko. Pagkatapos nito, agad siyang umalis. Ilang sandali lang, dumating si Soo-jung at nakipag-usap kay Hajin. Lumalabas na wala siyang ideya na ang kanyang direktor ay si Black Dragon. Napansin ni Hajin na may kakaiba at pabirong tinanong kung nahuhulog na ba siya sa kanyang boss. Kalaunan, nag-post si Hajin ng litrato ng kanyang bagong putahe at agad itong nilike ni Shinwon. Ipinakita rin ang kanyang pamilya kung saan kitang-kita ang labis na pagmamahalan ng kanyang mga magulang at napaisip siya kung bakit siya ay nananatiling single. Sa opisina, tumaas ang tensyon nang hayagang hamunin ni Soo-jung si Ju Yeon tungkol sa kanyang desisyon na pumili ng mga brand na hindi maganda ang performance para sa kanilang rebranding project. Tinanggap ng iba ang kanyang desisyon, ngunit lumalabas na isa pala itong pagsubok at si Soo-jung lamang ang nakapasa. Gayunpaman, galit pa rin siya, lalo na dahil sa issue tungkol kay Black Dragon. Kaya naman, nagpasya si Ju Yeon na pasayahin siya bilang pasasalamat sa chocolate milk at dinala siya sa isang arcade. Naging magulo, ngunit masaya ang kanilang laban sa iba't ibang laro. Sa gitna ng kasiyahan, tumawag si Hajin at inanyayahan sila sa hapunan nang malaman niyang magkasama sila. Habang papunta roon, natanggal ang tali ng sapatos ni Soo-jung. Lumuhod si Ju Yeon upang tulungan siyang itali ito. At nagkatitigan sila na nagdulot ng matinding tensyon. Biglang tumawag si Hajin kay Soo-jung at sinabing huwag na siyang pumunta dahil dumating na si Black Dragon na ikinagulat niya. Lumalabas na nasilayan ni Hajin sina Soo-jung at Ju Yeon sa labas ng kanyang restaurant. Kinabahan siya at agad na binalaan si Soo-jung na siyang humila kay Ju Yeon papunta sa isang eskinita upang magtago. Noong una ay nalito si Hajin, ngunit kalaunan ay naunawaan niyang ang boss ni Soo-jung ay si Black Dragon. Habang nagtatago, sinabi ni Soo-jung kay Ju Yeon na bumalik na sa kanyang buhay ang kanyang unang pag-ibig, ang scammer. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, napansin pa niya kung gaano katigas ang dibdib ni Ju Yeon. At tulad ng dati, sinamantala nito ang sandali upang humingi ng papuri. Hinintay siya ni Ju Yeon sa bus stop at bago siya umalis, ibinigay niya ang laruan na napanalunan niya sa arcade. Isang pekeng togiyengi na kahawig ng laruan na ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang noon. Nagreklamo si Ju Yeon na peke ito, ngunit hindi niya ito ibinalik. Kinabukasan, sinubukan ni Hajin na intindihin kung ano ang nangyayari sa pagitan ni Soo-jung at Ju Yeon. Inamin ni Soo-jung na kahit hindi maganda ang unang impresyon niya,
lumalabas na maayos na tao pala si Ju Yeon. Ngunit nang tanungin tungkol kay Black Dragon, tumanggi si Soo-jung na maniwala na maaari itong magbago. Kalaunan, nakita ni Ha-jin si Shin-won na kasama si Ju Yeon at agad niya itong hinila palayo. Ipinakita ang isang flashback kung kailan unang ipinakilala ni Shin-won si Ju Yeon sa gaming. Noon, si Ju Yeon ay isang mabait at masayahing tao. Ngunit matapos siyang tanggihan ni Soo-jung noong mga panahong iyon, tuluyan siyang nagsara ng kanyang damdamin. Sa kasalukuyan, ipinaalam ni Ha-jin kay Shin-won ang buong nangyayari. Pareho nilang napagtanto na kapag nahulog ang loob nina Ju Yeon at Soo-jung sa isa't isa at nalaman ang katotohanan, magiging isang malaking sako na ito. Samantala, si Soo-jung ay puno ng ngiti habang tinitingnan ang kanyang pekeng togyengi, habang si Ju Yeon naman ay inilagay ang pekeng laruan sa tabi ng orihinal. Ngunit ngayon, oras na para sa plano ang paghiwalayin sila. Sinubukan ni Shin-won na sirain ang samahan ng dalawa sa trabaho sa pamamagitan ng pagpapahiwatig na may gusto si Soo-jung sa isang kasamahan. Umaasa siya na gagana ang patakaran ni Ju Yeon na bawal makipag-date sa opisina. Ngunit kabaliktaran ang nangyari dahil lalo lamang napaisip si Ju Yeon at nag-daydream na baka gusto nga siya ni Soo-jung. Samantala, nagsimulang mag-alok si Ha-jin ng libreng pagkain sa kanyang restaurant para sa mga single na lalaki lamang, umaasang makahanap ng bagong pag-ibig para kay Soo-jung. Sa opisina, hindi sinasadyang nasabi ni Nana kay Soo-jung na nagtatanong si Shin-won tungkol sa kanya. Dahil dito, naging curious si Soo-jung at nag-ayos ng pagkikita sa kanya. Siyempre, nalaman ito ni Ju Yeon at agad siyang nabahala. Dumating siya sa cafe sa tamang oras upang makita si Soo-jung na nakangiti at agad siyang nag-isip ng masama bago tuluyang umalis na nasasaktan. Ngunit si Soo-jung ay nag-isip na sinasabotahe siya ni Shin-won kaya direkta niya itong kinumpronta. Samantala, si Ju Yeon ay patuloy na nababahala tungkol sa iniisip niyang date at bigla na lamang pumunta sa bahay ni Soo-jung nang walang paalam. Binalaan niya si Soo-jung na babaero si Shin-won at mas nararapat siya sa mas mabuting tao. Natuwa si Soo-jung sa kanyang pag-aalala at nilinaw ang hindi pagkakaintindihan. Pabiro niyang tinanong kung ano ang mangyayari kung magugustuhan niya si Shin-won. Nataranta si Ju Yeon, ngunit inamin na hindi siya magiging komportable roon. At napaisip si Soo-jung sa kanyang sagot. Sa trabaho, nagalit si Soo-jung nang palitan ng kanilang boss ang Ganghan Farm mula sa revamp lineup. Hinamon siyang kumbinsihin ng personal ang Ganghan, isang halos imposibleng gawain dahil hindi pa sila nakikipag-partner sa anumang kumpanya noon. Nalaman ito ni Ju Yeon at agad na pumunta sa rural na lugar. Sa kasamaang palad, galit ang CEO na si An sa mga chaebol. Kaya naman, awkward na ipinakilala ni Soo-jung si Ju Yeon bilang kanyang nakababatang kapatid. Kalaunan, nagulat siya na sinundan siya nito hanggang doon. Sinabi ni Ju Yeon na minsan ay nakakalungkot ibigay ang lahat, ngunit hindi pa rin siya natuwa sa pagtawag sa kanya bilang kapatid. Sinabi ni Soo-jung na mas magiging kakaiba kung boyfriend ang itinawag niya rito, na lalo namang nagpagulo sa isip ni Ju Yeon. Upang mapalapit kay An, pareho silang sumabak sa mga gawain sa bukid. Nadula si Soo-jung habang nakikipagtalo at sinubukan siyang saluhin ni Ju Yeon. Ngunit pareho silang nauwi na basang-basa sa isang labangan. Isang klasikong rom-com na eksena. Samantala, sa lungsod, binisita ni Shin-won si Ha-jin upang pagplanuhan ang Plan B. Ngunit sa halip, na-distract sila at nauwi sa pagbabanding habang nag-uusap tungkol sa mga libro. Sa huli, wala pa rin silang konkretong plano, ngunit may nabubuong kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Sa baryo naman, inimbitahan ni An sina Soo-jung at Ju Yeon sa hapunan. Hindi sila mapigilang magtalo, lalo na tungkol sa isang mapait na side dish. Paulit-ulit na tinatawag ni Ju Yeon si Soo-jung na noona na lalo siyang nailang. Ngunit nang makatanggap ng tawag si An mula sa kanyang apo, naantig si Ju Yeon sa pagmamahal nito sa bata. Ginamit ni Soo-jung ang sandaling iyon upang ipaliwanag na hindi kailangang maging trendy ang Ganghan. Ang kailangan lang nila ay magtagumpay para sa kanilang mga pamilya. Kalaunan, hindi na malaya ni Soo-jung na nakainom siya ng matapang na homemade alcohol. Huli na nang mapansin ito ni Ju Yeon at hindi na sila makabalik dahil hindi na sila makakapag-drive. Inalok sila ni An na doon na magpalipas ng gabi. Nang makatulog na si An, lumabas ang dalawa upang magmasid ng mga bituin. Nagbuka si Soo-jung tungkol sa kanyang nakaraan, kung paano siya nabubuli noong bata pa siya dahil wala siyang ina
at kung paano niya palaging nararamdaman na kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Nakarelate si Ju Yeon dahil pareho silang may pinagdaanan. Nagbiro sila tungkol sa kanilang mga malas na unang pag-ibig at nag-toast para sa kanilang pinagsamang trauma. Tumawag si Hajin upang kumustahin sila, ngunit tinawanan lamang ito ni Sujung at sinabing tinitingnan niya si Ju Yeon. Tulad ng pagtingin niya kay Subin, isa lamang lalaki, hindi isang taong gusto niya. Narinig ito ni Ju Yeon at malinaw na nasaktan. Kalaunan, lumapit si Ju Yeon at hinalikan siya at tinanong kung hindi pa rin ba niya siya nakikita bilang isang lalaki bago siya muling hinalikan. Hindi nakatulog si Sujung buong gabi habang paulit-ulit na iniisip ang halik. Halatang naguguluhan siya habang si Ju Yeon naman ay hindi rin makatulog. Kinaumagahan, inanyayahan siya ni Ju Yeon na maglakad na ikinatuwa niya kahit na iniisip na niya kung paano siya tatanggi ng maayos dahil hindi niya ito nakikita sa ganoong paraan. Dinala siya ni Ju Yeon sa isang bukal at pinilit siyang subukan ang tubig. Masaya at magaan ang kanyang kilos, ngunit nang madulas si Sujung at saluhin niya ito, bigla rin niya itong itinulak palayo, na lalo pang nagpalito sa kanya. Pagbalik sa baryo, pumayag si CEO An na makipag-partner sa Yongsung. Lumalabas na ibinunyag ni Ju Yeon ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ng pribado upang makuha ang tiwala nito. Nangako siya ng investment ng Yongsung para sa ospital at infrastructure projects ng Gonghan. Habang pauwi sila, nagpasalamat siya kay Sujung sa kanyang pagsisikap at tinanong kung maaari niyang patugtugin ang kanyang playlist. Habang nakikinig siya at sumasabay sa musika, tahimik lamang si Sujung at halatang naiinis dahil umaarte si Ju Yeon na parang walang nangyaring halik. Pagdating nila, sa wakas ay binanggit niya ito. Ngunit binaliwala lamang ito ni Ju Yeon at sinabing isang pagkakamali iyon. Nasaktan si Sujung at sumagot na hindi naman niya ito kailanman nakita bilang isang lalaki bago siya pumasok sa loob. Ngunit hindi niya ito maalis sa isip kaya tinawagan pa niya si Ju Yeon sa kalagitnaan ng gabi. Lumalabas na wala itong maalala tungkol sa halik at ang iniisip niyang pagkakamali ay ang pagkalasing nila at ang pag-alis niya upang sumagot ng tawag. Nabigla si Sujung habang si Ju Yeon naman ay bahagyang na-offend nang sabihin niyang hindi siya mukhang lalaki. Kinabukasan, todo effort si Ju Yeon na magbago ng itsura upang magmukhang mas lalaki. Humingi pa siya ng tips kay Kwon dahil mas bata ang asawa nito. Agad naghinala si Kwon na may nangyari sa ganghan. Ngunit mabilis na umalis si Ju Yeon bago pa siya makapagtanong ng mas malalim. Sa trabaho, dikit ng dikit si Ju Yeon kay Sujung, palaging pinapansin ito. At pati ang buong team niya ay nilibre pa sa isang marangyang buffet. Napansin ito ng isang babaeng superior at agad nag-isip ng masama. Pabirong sinabing baka kaya umaangat si Sujung ay dahil may relasyon ito sa taas. Hindi ito pinalampas ni Sujung at agad niyang nilinaw na wala siyang romantikong nararamdaman para kay Ju Yeon. Ngunit tulad ng dati, narinig na naman ito ni Ju Yeon. Para lalong gumulo ang sitwasyon, tumawag si Hajin sa mismong sandaling iyon upang sabihin kay Sujung ang tungkol sa abogadong irereto niya rito. Narinig din iyon ni Ju Yeon, ikatlong beses na siyang tinamaan. Samantala, may ibinunyag si Kwon. Sa wakas ay kinilala na si Ju Yeon ng kanyang lola bilang apo at plano na niya itong ipaalam sa publiko. Ngunit may kapalit ito. Inaasahan ng kanyang lola na magiging katulad siya ng yumaong anak nito na buong pusong nakatuon sa Yang Seong. Sinabi pa ni Kwon sa kanyang lola na wala ng buhay si Ju Yeon sa labas ng trabaho. Dahil dito, napaisip si Ju Yeon sa lahat ng masasayang sandali niya kasama si Sujung. At itinuring niya ang mga iyon bilang pag-aaksaya ng oras. Pinaniwala niya ang sarili na hindi niya dapat sirain ang bihirang pagkakataon na ito para sa kanyang pamana. Sa trabaho naman, ipinaliwanag ni Sujung ang kanyang magulong damdamin sa isang hypothetical na sitwasyon kay Junsu. Ngunit agad niya itong nabasa at sinabing malinaw na gusto ng lalaki ang babae. Ngunit nagpapanggap lamang itong nakalimot sa halik dahil sa takot na ma-reject. Napangiti si Sujung sa ideya na natatakot si Ju Yeon. Ngunit agad siyang pinatawag nito para lamang bigyan ng bonus dahil sa ganghan deal. Walang halong emosyon, puro trabaho lamang, kaya hindi siya natuwa. Pag-uwi niya, nakita niya ang romance manga na ipinahiram ni Ju Yeon at agad siyang nagdesisyong puntahan ito upang komprontahin. Ngunit bago pa siya kumatok, napaisip siya at inisip na baka tanungin siya ni Ju Yeon kung nagustuhan ba niya ang halik. Nataranta siya at sa mismong sandaling iyon ay binuksan ni Ju Yeon ang pinto. Agad siyang naglabas ng sama ng loob. Pinuna ang kanyang pangit na taste sa manga. Sinabing mananatili itong single habang buhay. At bigla na lamang sinabi na pumayag na siyang makipag-blind date na inihanda ni Hajin. Samantala, tuwang-tuwa sina Hajin at Shinwon na parang nanalo sa loto. Patuloy pa ring tumatambay si Shinwon sa restaurant. Umaasang mahuhulog ang loob ni Hajin sa kanya
Ngunit hindi ito nangyayari. Habang papalabas si Shinwon, nakasalubong niya si Yoonhee, ang kanyang dating kasintahan na puno ng pagsisisi. Diretsahang sinabi niya kay Yoonhee na kapag tapos na siya, tapos na talaga. Doon niya napagtanto na ganoon din ang nararamdaman niya para kay Hajin at panahon na upang mag-let go. Samantala, nakipagkita si Sujung sa kanyang blind date na si Jiwoo. Ngunit hindi niya mapigilang isipin si Ju Yeon. Ganito rin si Ju Yeon na patuloy ding naiisip si Sujung. Dahil dito, pareho silang naging malamig at awkward sa isa't isa sa trabaho. Nang gabing iyon, dumalo si Ju Yeon sa isang seremonya kasama ang kanyang lola. Dumating si Jiwoo upang sunduin si Sujung at lalo lamang bumigat ang pakiramdam ni Ju Yeon. Kahit nanalo siya ng isang philanthropy award, hindi pa rin siya masaya. Naroon din ang tagapagmana ng Gurium, ang lalaking bastos na dati nang nagpakita ng interes kay Sujung at muli siyang nagparinig. Pumasok ang lola ni Ju Yeon upang linawin ang sitwasyon, sinasabing hindi pa opisyal na tagapagmana si Ju Yeon at tanging ang pinakakarapat-dapat lamang ang makakakuha ng titulong iyon. Gayunpaman, pinuri niya ang progreso ni Ju Yeon at sinabi na handa na siyang ipaalam sa publiko ang kanilang relasyon bilang maglola. Kalaunan, sinubukan muli siyang laitin ng lalaki mula Gurium. Ngunit binuhusan ito ni Ju Yeon ng champagne na parabang ipinapaalala kung sino ang tunay na may kontrol. Samantala, nagkaroon ng pangalawang date sina Sujung at Jiwoo. Pumunta sila sa Yongseong upang mamili at kahit medyo pilit at cheesy ang panliligaw ni Jiwoo, napapangiti pa rin si Sujung. Habang si Ju Yeon naman ay tila walang gana habang nanonood ng concert, may narinig siyang isang babae na nagsabi ng pamilyar na linya na hindi niya nakikita ang isang lalaki bilang totoong lalaki. Dahil dito, biglang bumalik ang kanyang alaala tungkol sa halik at labis siyang nabigla. Agad siyang pumunta sa tindahan, suot pa rin ang kanyang concert outfit, hinila si Sujung papunta sa fitting room at diretsahang sinabi na iyon ang kanyang unang halik. Habang umiinit ang sitwasyon, may isang empleyado na nagtangkang buksan ang pinto. Halatang hindi pa rin nakakalimot si Sujung kay Ju Yeon kahit nasa pangalawang date siya kasama si Jiwoo. Sa gitna ng kanilang date, tinawagan siya ni Ju Yeon at tinanong kung nasaan siya at hindi nagtagal ay bigla na lamang itong dumating, suot pa rin ang kanyang concert outfit. Sa mismong sandaling sinusubukan ni Jiwoo ang mga damit. Bigla na lamang hinila ni Ju Yeon si Sujung papunta sa isang changing room at muling binuksan ang usapan tungkol sa halik. Agad itong naging awkward nang may empleyadong nagtangkang buksan ang pinto. Nataranta si Sujung, mabilis na lumabas at nagdahilan na inaayos lamang niya ang kanyang damit bago gumawa ng paraan upang makalabas ng palihim si Ju Yeon. Dahil sa halo-halong emosyon, tuluyang tinanggihan ni Sujung si Jiwoo. Pagkaalis nito, humingi ng paumanhin si Ju Yeon sa pagkalimot sa halik. Ngunit nilinaw niyang hindi niya ito pinagsisisihan, na lalo pang nagpagulo sa damdamin ni Sujung. Sa sandaling iyon, tumawag si Hajin na naging dahilan upang makaalis siya agad. Ngunit ng gabing iyon, hindi pa rin maalis sa isip ni Sujung si Ju Yeon. Nagulat siya sa sarili dahil tila nahuhulog na siya sa isang taong kakaiba at mas bata sa kanya. Si Ju Yeon naman ay hindi rin mapigilang isipin siya at nagpadala pa ng isang matamis na mensahe. Napangiti si Sujung, ngunit iniwan lamang niya itong nakasin. Samantala, naguguluhan sina Hajin at ang kanyang mga magulang kung bakit tinanggihan ni Sujung si Jiwoo. Patuloy siyang kinukulit ng kanyang ina na makipag-date at hindi sinasadyang nasabi ni Hajin na maaaring may gusto na siya sa isang tao. Sa trabaho, halatang hinahanap ni Ju Yeon si Sujung. Ngunit sinasadya naman niyang umiwas. Nagsimula pa siyang gumawa ng listahan ng mga dahilan kung bakit dapat o hindi siya makipag-date rito. Karamihan sa kanyang mga hindi gusto ay tungkol sa dragon tattoo nito at ang sobrang hilig nito sa gaming. Lalong gumulo ang lahat ng opisyal nang ibunyag na si Ju Yeon ang apo ni Chairwoman Ban at agad itong naging usap-usapan online. Humanga ang lahat sa opisina kabilang si Mr. Baeg. Doon lubos na naramdaman ni Sujung ang pagitan nila. Isa lamang siyang karaniwang empleyado habang si Ju Yeon ay tagapagmana ng Yongseong. Dahil dito, agad niyang binura ang kanyang listahan. Nang sa wakas ay makausap siya ni Ju Yeon, direkta niyang sinabi ang katotohanan na siya ang kanyang subordinate at kapag nahuli sila, siya ang posibleng matanggal sa trabaho. Hindi ito nagustuhan ni Ju Yeon, ngunit alam niyang tama siya. Samantala, hindi mapigilan ni Shinwon ang pag-iisip kay Hajin. Sinubukan siyang iset up ng kanyang kaibigan sa isang date sa sulho. Ngunit tumanggi siya dahil ayaw niyang maging dahilan ng discomfort ni Hajin. Lumalabas na tahimik lamang niyang binabantayan ito mula sa malayo. At si Hajin naman ay namimiss din siya. Si Kwon naman ay tuwang-tuwa sa pagkakabunyag tungkol kay Ju Yeon. Iniisip na mas napapalapit siya sa pagiging tagapagmana. Ngunit lalo lamang napaisip si Ju Yeon na kung pipiliin niya sa pagitan ni Sujung at ng kumpanya, pareho itong magiging masakit. Nang minsang malasing si Shinwon,
at umiyak dahil kay Hajin. Doon lubos na naintindihan ni Ju Yeon ang nararamdaman nito. Sa opisina, pilit na inaakto ni Ju Yeon na normal ang lahat, ngunit hindi niya mapigilang bantayan si Sujung. Sinabi nito na may date siya, ngunit hindi binanggit kung sino. Siyempre, hindi napigilan ni Ju Yeon ang sarili at pumunta pa rin. Ngunit nadatnan niya si Sujung na kasama ang kanyang pamilya sa tanghalian. Mainit siyang tinanggap ng pamilya Baek at siya pa ang nagbayad. Sa pagtatapos ng gabi, nagbigay ng babala si Subin na huwag niyang sasaktan si Sujung at nangako si Ju Yeon na hindi niya ito gagawin. Ngunit lalong naging komplikado ang sitwasyon nang hindi sinasadyang masabi ng kanyang kasambahay sa chairwoman na hindi nito pinapayagang linisin ang kanyang study. Dahil dito, naghinala ang chairwoman at nagdesisyong biglaang bumisita. Samantala, pinagalitan ni Sujung si Ju Yeon dahil sa biglaang pagpunta nito sa kanilang tanghalian. At inamin naman niya na natatakot siya sa lalim ng kanyang nararamdaman para rito. Ngunit sa gitna ng lahat, dumating si Kwon na halatang nagpapanik. Papunta na ang chairwoman. Lahat, kabilang sina Shinwon at Hajin, ay nagkandara pa sa pagsubok na pigilan ang pagdating ng chairwoman. Ngunit hindi ito sapat. Wala nang oras sina Ju Yeon at Sujung upang maitago ang lahat. Agad na nagtago si Sujung habang si Ju Yeon ang nagbukas ng pinto. Hindi agad naniwala ang chairwoman sa maayos na ayos ng kanyang study hanggang sa makita niya ang isang litrato ng pamilya na sinadyang ilagay doon. Agad siyang nagalit, nagsalita tungkol sa kung paano walang karapatan si Ju Yeon na mamiss ang kanyang anak, ang ama nito. Sinisi siya sa pagkamatay nito at tuluyang winasak ang litrato. Bago siya umalis, inutusan niya si Kwon na lalo pang bantayan si Ju Yeon. Pagkaalis nito, tinulungan ni Sujung si Ju Yeon na maglinis. At doon siya nagbukas ng kanyang damdamin. Sinabi niyang ang kanyang mga libangan na lamang ang natitirang saya sa kanyang buhay at ang lahat ng kanyang minahal ay kailangang itago. Maliban kay Sujung, hindi na niya kayang itago ang kanyang nararamdaman para rito. Umuwi si Sujung na malalim ang iniisip. Napansin ng kanyang ama na tila malungkot siya, ngunit tiniyak niyang hindi ito tungkol sa kanya. Paulit-ulit niyang inalala ang lahat ng matatamis na sandali nila ni Ju Yeon hanggang sa tuluyan na siyang makapagdesisyon. Agad siyang tumakbo upang hanapin si Ju Yeon at nakita niya ito malapit sa isang fountain. Tinanong niya kung handa ba talaga itong harapin ang panganib na mabunyag ang lahat. Sumagot ito ng oo at doon na niya inamin na gusto rin niya ito. Nagbahagi sila ng isang halik. Sa atik ng kanyang bahay, makikita ang mga gamit ni Ju Yeon na nakatago kabilang ang isang kahon na may label na Black Dragon. Nagpalitan sila ng mga ngiti at mahihinang tawa. Nag-alinlangan si Ju Yeon na hawakan ang kanyang kamay, ngunit si Sujung ang naunang kumilos. Naglakad-lakad sila habang nag-uusap ng magaan, ngunit sa tuwing malapit na nilang matuklasan ang kanilang magkaparehong gaming history, may laging pumipigil o sumisingit sa sandali. Dahil hindi pa sigurado si Sujung sa kanilang sitwasyon, madalas pa rin niyang itinatago o iniiwasan ang kanyang nararamdaman. Habang sila ay maghihiwalay, gumawa si Ju Yeon ng isang rock and roll na hand sign. Natawa si Sujung at sinabi niya na ang ibig sabihin pala nito sa sign language ay I love you. Kalaunan, nagpadala si Sujung ng selfie habang ginagawa ang parehong hand sign at labis itong ikinatuwa ni Ju Yeon. Samantala, nilapitan ni CEO Lee Hyung-gun si Hajin. Ngunit agad niya itong tinanggihan at nilinaw na wala siyang interes sa anumang romantikong relasyon bago tuluyang umalis. Kasabay nito, in-unfollow ni Shinwon ang account ni Hajin bago pumunta sa isang class reunion. May ilang babaeng kaklase ang nagchismis tungkol sa dating karelasyon ni Hajin at nang dumating siya, kalmado niyang sinabi na ayos lamang siya. Lumalabas na pareho silang nag-aral ni Shinwon sa iisang paaralan at nagkita sila sa rooftop upang makaiwas sa mga usisero. Doon, nagbukas si Hajin tungkol sa kanyang dating asawa kung paano niya inakalang kilalanan niya ito habang buhay. Ngunit niloko siya nito agad matapos silang magpakasal. Sinabi ni Shinwon na palagi siyang naging tapat at alam na iyon ni Hajin dahil nakita na niya ito sa sulo, tahimik na nagbabantay sa kanya mula sa malayo. Tinanong niya kung gusto ba niyang matulog kasama siya. Sumagot si Ju Yeon na papayag lamang siya kung sila ay magde-date. Hinalikan siya ni Hajin at pabirong sinabi na kailangan na nga nilang magsimulang mag-date. Noong weekend, dumaan si Ju Yeon sa bahay ni Sujung, ngunit nakita sila ni Mr. Baek at agad niya itong pinapasok gamit ang isang pilit na dahilan. Lalong naging komplikado nang dumating si Subin. Paulit-ulit niyang pinaparinggan si Ju Yeon na lalo lamang nalito sa sitwasyon. Pagkaalis nito, pinagalitan ni Subin si Sujung dahil sa pagiging pabaya sa kanyang love life at inisip pa ang eksenang parang K-drama kung saan binabato siya ni Chairwoman Ban ng tubig at pera. Hindi ito pinansin ni Sujung
Ngunit naantig siya nang aminin nitong ayaw lamang siyang masaktan. Kalaunan, habang naghihintay ng meeting, tinanong ni Ju Yeon si Kwon kung bakit siya tinulungan nito. Ngunit itinanggi niya iyon at sinabing siya ang pinakangkop na maging tagapagmana ni Chairwoman Ban. Tahimik din siyang nagbabala na itigil na nito ang paggawa ng mga pagkakamali. Samantala, tinanong ni Shinwon si Ha-jin kung bakit nagbago ang isip nito tungkol sa kanila. Sumagot si Ha-jin na ayaw niyang gawing komplikado ang mga bagay. Gusto nila ang isa't isa, masaya sila, at sapat na iyon na sinang-ayunan naman niya. Pagsapit ng Lunes, unang araw ni na Soo-jung at Ju-yeon bilang magkasintahan sa trabaho. Sa tuwing muntik na silang mahuli, tinatakpan ni Soo-jung ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsigaw at pag-astang galit sa kanya sa harap ng iba. Dahil dito, nagtatampo si Ju-yeon at sinusubukan naman niyang bumawi rito. Hindi namamalaya ni Deputy Yang na nadadagdagan niya ang gulo nang banggitin niya ang tungkol sa mga blind date ni Soo-jung at ang hilig nito sa mas mature na lalaki. Kaya bilang ganti, pinagawa siya ni Ju-yeon ng shredding duty. Kinagabihan, nagulat si Soo-jung nang malaman na nagde-date na sina Ha-jin at Shinwon. Habang nag-uusap sila, nagbiro ang mas nakatatandang magkasintahan na gusto ni Ju-yeon ang mga sweet at affectionate na babae. Mga katangiang wala kay Soo-jung na ikinainis niya. Lalong uminit ang sitwasyon sa trabaho nang magtalo ang dalawang sales team. Pumasok si Ju-yeon upang pakalmahin ang lahat at pinuri ang trabaho ni Soo-jung. Ngunit nang sila na lamang ang natira, muli siyang inakusahan ng kanyang superior na may relasyon sila. Sa kanilang unang tunay na date, napagtanto ni Ju-yeon na hindi niya maaaring isuot ang kahit anong gusto niya. Tinulungan siya ni Soo-jung sa pamamagitan ng pagpili ng magkatugmang couple outfits na akma pa rin sa imahe ng isang chaebol. Naisa na ni Ju-yeon na hindi na nila kailangang itago ang kanilang relasyon. Ngunit ayos lamang iyon kay Soo-jung. Nagbago ang kanyang mood nang patugtugin ni Ju-yeon ang isang kantang pinagsaluhan nila noong panahon ng kanilang gaming days. Ikinuwento niya ito, ngunit nagselo si Ju-yeon dahil tila nananatili pa rin sa kanyang alaala ang kanyang unang pag-ibig. Tinawanan lamang ito ni Soo-jung, ngunit hinikayat siya ni Ju-yeon na kalimutan ang nakaraan at gawing kanila ang kantang iyon. Kalaunan, tuwang-tuwa si Ju-yeon sa kanilang mga soft launch na litrato. Ngunit agad ding nawala ang kanyang saya nang dumating si Shinwon at napagtanto na si Soo-jung ang misteryosong nobya. Sa ibang pagkakataon, nahirapan si Soo-jung sa isang kliyente. Ngunit nalaman niyang naayos na ito ni Ju-yeon. Humanga siya rito at tinukso naman siya ni Ju-yeon. Napansin ni Kwon ang pamumula ni Soo-jung habang papalabas ito. At lalo siyang naghinala kung bakit ang tagal ng kanilang meeting. Samantala, sinabi ni Shinwon kay Ha-jin ang tungkol kina Ju-yeon at Soo-jung na labis nitong ikinagulat. Ngunit ayaw ni Shinwon na sirain ang lahat dahil mukhang tunay na masaya sina Soo-jung at Ju-yeon. Umaasa na lamang siya na hindi nila matutuklasan ang buong katotohanan. Kinagabihan, nagdahilan si Ju-yeon at hiniling kay Soo-jung na hanapin ang isang lumang manga upang magkaroon ng pagkakataong bumisita. Napangiti si Soo-jung habang hinahalungkat ang mga kahon sa kanyang attic. Ngunit biglang nagbago ang atmosphere nang dumating si Ju-yeon dahil halatang nabibigatan ang kanyang damdamin. Ipinakita niya ang isang kuwintas at tinanong kung siya ba si Black Dragon dahil iyon din ang suot nito nang mag-propose ito sa kanya 15 taon na ang nakalipas. Doon tuluyang nagdugtong ang lahat para kina Soo-jung at Ju-yeon tungkol sa kanilang pinagsaluhang gaming past. Iniabot niya ang manga, ngunit agad siyang tumakbo pabalik sa loob ng bahay, hindi makayanan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Ipinakita sa flashback ang batang si Soo-jung na binubuli dahil sa kahirapan ng kanilang pamilya. Nang masaktan ang bully, siya ang nasisi at si Mr. Baek ang nagdala ng guilt na iyon. Sa kabila nito, pinili ni Soo-jung na maging matatag at nagpa siyang maging malakas para sa kanyang pamilya. Sa kasalukuyan, napagtanto niya na wala siyang ibang sinandalan kundi si Black Dragon. Samantala, sina Ha-jin at Shinwon na hindi alam na pareho ang iniisip ay sinubukang ayusin ang sitwasyon upang aminin ng dalawa ang katotohanan bago pa lumala ang lahat. Inamin ni Soo-jung na hindi siya galit dahil middle schooler si Ju-yeon noon, kundi dahil sa kasinungalingan nito, hindi niya alam kung sino ba talaga ang minahal niya, ang totoong 15 taong gulang o ang pekeng 22 taong gulang na ipinanggap nito. Sinubukan ni Shinwon na mamagitan, ngunit matatag si Soo-jung sa kanyang desisyon na hindi na sila maaaring magpatuloy. Wasak si Ju-yeon dahil naniniwala siyang kaya nilang lampasan ang kanilang nakakahiya ngunit totoong love story. Ngunit si Ha-jin ay nakakita ng mas malalim na dahilan. Naniniwala siyang natatakot lamang si Soo-jung na muling masaktan. Kinabukasan, sinubukan ni Ju-yeon
na kumilos na parang normal sa trabaho. Ngunit hindi rin niya napigilan ang sarili na kausapin siya. Humingi siya ng tawad at umaasang makikita nito na nagbago na siya. Ngunit nang hindi ito pumayag, napuno siya ng emosyon at tinawag siyang walang puso. Sumagot si Sujung na kung siya ay hindi nagbago, bakit siya maniniwala na nagbago si Ju Yeon? Dahil dito, tuluyang nawala ng kontrol si Ju Yeon at uminom kasama si Shin Won, kung saan doon niya lubos na naunawaan kung gaano kalalim ang sugat na dulot ng kanyang kasinungalingan. Lalong naging komplikado ang sitwasyon nang kumalat sa internet ang litrato niya kasama ang pamilya Baek. Kalakip ang chismis na pakakasalan na niya si Sujung. Umingay ang opisina sa mga usap-usapan at kapansin-pansin ang pag-aalala ng kanyang babaeng superior. Sinubukan ni Ju Yeon na ipaliwanag ang nangyari kay Kwon, ngunit hindi ito pinaniwalaan ng kanyang lola at inutusan niyang tanggalin sa trabaho si Sujung. Sinubukan itong pigilan ni Ju Yeon, ngunit pag-alis niya, inutusan ni Chairwoman Ban si Kwon na siya ang umako ng sisi. Nag-aalala si Sujung matapos marinig ang nangyari, kaya kinumusta niya si Ju Yeon, ngunit malamig siyang itinaboy nito. Pinaalalahanan siyang wala na sila. Nabigla si Sujung sa biglaang pagbabago nito. Nang gabing iyon, bumuhos ang malakas na ulan at nagmamadali siyang lumabas upang bumili ng payong. Ngunit hindi niya mapigilang isipin si Ju Yeon, ang kantang pinagsaluhan nila at ang sandaling sinabi nitong mamuhay siya sa kasalukuyan. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha at nagulat ang pamilya Baek sa kanyang biglaang pag-iyak. Gustong harapin ni Subin si Ju Yeon, ngunit inamin ni Sujung na siya ang nakipaghiwalay. Humingi rin siya ng tawad kay Mr. Baek dahil sa pakiramdam niya ay hindi siya naging sapat na matatag. Samantala, sa opisina, tahimik na may dalang payong si Ju Yeon. Halatang papunta sana kay Sujung, ngunit pinigilan niya ang sarili. Kinaumagahan, ramdam ang matinding tensyon sa trabaho. Ngunit para kay Deputy Yang, tila mabuting bagay ito. Baka tuluyan nang mawala ang mga chismis. Sa sulo naman, bumalik si Shin Won sa paglilinis. Nakokonsensya si Ha Jin, ngunit iginiit nitong gusto lang niyang mapalapit sa kanya kahit sa simpleng paraan. Pareho silang nag-aalala kina Ju Yeon at Sujung. Lalo na't patuloy pa rin ang mga usap-usapan. Lumipas ang mga araw at pareho nilang sinusubukang mag-move on. Nagpapanggap na ayos lang sila. Ngunit hindi naman talaga. Isang gabi, nadatnan ni Sujung si Ju Yeon na nakatulog at marahan niyang inayos ang ulo nito, hindi mapigilan ang sarili. Kinabukasan, huli na dumating si Ju Yeon sa trabaho at halatang may sakit. Nagkunwari si Sujung na concern lang ito sa trabaho at tinanong si Kwon kung nasaan siya. Kinabahan siya nang malaman na hindi na ito kumakain at nagpapahinga. Mas lalong nakakatakot isipin na magagalit ang chairwoman kung malaman niyang pinapahamak nito ang kumpanya dahil sa kanyang kalagayan. Samantala, kahit halos hindi na makatayo, pilit pa ring pumasok si Ju Yeon. Sinubukan ni Sujung na huwag makialam, ngunit nanaig ang kanyang damdamin kaya dali-dali siyang pumunta sa bahay nito. Nakita ito ni Kwon at agad na tinawagan si Chairwoman Ban. Pagdating ni Sujung, nadatnan niyang walang malay si Ju Yeon sa sahig. Inalagaan niya ito, pinahiga at humingi ng tawad. Sa wakas ay kinilala rin niya ang sakit na dinadala nito. Nagising si Ju Yeon, pinigilan siyang umalis at nagpasalamat sa pagmamahal nito. Wala siyang pinagsisisihan. Doon, inamin ni Sujung na mahal pa rin niya ito at naghalikan sila. Ngunit biglang dumating ang masakit na balita. Natanggap ni Ju Yeon ang notice na siya ay tinanggal na sa trabaho. Tahimik na pinanood ng mga empleyado habang nililinis ang kanyang mesa. Sa kabila nito, naging mas malapit pa ang dalawa. Parang hindi na nila kayang maghiwalay. Magkasama silang natulog at kinaumagahan. Sinubukan ni Sujung na umuwi ng palihim, ngunit nahuli siya ng kanyang ama. Sa halip na pagalitan, binigyan siya nito ng isang taus-pusong sandali. Sinasabing ang tanging gusto lamang niya ay ang kaligayahan ng kanyang anak. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang saya. Opisyal nang natanggal si Ju Yeon. Nang makita ng chairwoman ang mga litrato nito na hinahatid si Sujung, lalo itong nagalit. Lumabas ang katotohanan na si Kwon ang nagtatakip sa kanila. Sinasabing walang namamagitan sa dalawa. Nagbitiw siya sa kanyang posisyon, ngunit bago umalis, sinabi niya kay Sujung na masaya siyang may taong tulad niya sa tabi ni Ju Yeon. Sinubukan ni Ju Yeon na makiusap sa kanyang lola para sa isa pang pagkakataon, ngunit malamig siyang tinawag nitong isang depekto. Doon niya napagtanto na hinding-hindi niya maaabot ang pamantayan nito. Habang papasok sana si Sujung upang harapin ang chairwoman, nakita niya si Ju Yeon na palabas, wasak at lugmok. Habang umiiyak si Ju Yeon mag-isa sa loob ng kanyang sasakyan, tahimik lamang na naghihintay si Sujung para sa kanya. Sa kabila ng lahat, nakahanap pa rin sila ng isang magandang bagay, hindi na nila kailangang itago ang kanilang pagmamahalan. Nagsimulang magplano ng mga date sina Sujung at Ju Yeon.
At pumayag pa si Sujung na pumunta sa isa sa kanyang concert. Samantala, nag-aalala si Shinwon, ngunit gumaan ang pakiramdam niya nang marinig na magkasama ang dalawa. Nahuli siya ng kanyang ina na nakangiti at nang malaman nitong may dinidate siya, ikinagulat niya ang sagot. Gusto niyang makasama si Hajin habang buhay. Nakipagkita si Ju-yeon kay Kwon at doon niya nalaman na alam nito ang lahat, ngunit pinili nitong manahimik para protektahan ang kanyang kaligayahan. Maayos silang naghiwalay ng landas dahil wala na siyang trabaho, madalas na siyang tumambay sa bahay ni Sujung at doon niya nakasalamuha si Subin. Habang kumakain, nag-asaran sila at doon nalaman ni Ju-yeon na 2 beses pa lamang umiyak si Sujung. Noong kay Black Dragon at ngayon dahil sa kanya. Dahil dito, lalo niyang gustong bumawi kaya tinulungan niya si Mr. Baek sa iba't ibang gawain na nagdulot pa ng kaunting tawanan. Nagbukas ng damdamin si Mr. Baek. Nalulungkot na hindi niya magawa ang higit pa para sa kanyang anak. Nangako si Ju-yeon na hinding-hindi na niya sasaktan si Sujung muli. Sa kabilang banda, nagtalaga ang chairwoman ng bagong direktor, si Park Ji-chul, at lihim na iniutos ang pagpapatanggal kay Sujung. Sa bahay ng mga Baek, nagluto si Ju-yeon para sa pamilya at lihim silang humanga rito. Nag-agawan pa ang mga lalaki kung sino ang matutulog sa tabi niya hanggang sa nauwi sila sa pagtulog sa sala na parang magkaka-roommate. Nakita ito ni Sujung at kinilig. Kaya palihim niya itong tinext na magkita sila sa attic. Ipinakita ni Ju-yeon ang galing niya sa pagbuo ng computer habang tinutukso naman siya ni Sujung. Nauwi ang gabi sa pagbabasa nila ng manga ng magkasama. Kinaumagahan, hinatid siya ni Ju-yeon at nangakong hindi na niya ito paiiyakin muli. Umalis si Sujung na may ngiti, ngunit biglang nagbago ang lahat. Inilipat si Sujung sa tech department. Tinanggap niya ito ng buong tapang. Inamin pa niyang dinidate niya si Ju-yeon at hinarap ang bagong trabaho. Nagulat siya nang makaramdam ng pagsisisi ang kanyang dating superior at inamin nitong ang galit nito kay Sujung ay dahil sa inggit sa kanyang kasipagan. Samantala, may sariling gulo sina Shinwon at Hajin. Bumalik ang ex ni Hajin kasama si Ginang Seo, umaasang magkakabalikan sila. Ngunit isiniwalat ni Hajin ang katotohanan. Niloko siya nito. Sinubukan siyang sampalin ni Ginang Seo, ngunit nasaktan pa ang kanyang pulso. Pinalayas ni Shinwon ang lalaki. Sa ospital, humingi ng tawad ang mga magulang ni Hajin dahil sa maling pagbintang sa kanya. Doon niya nasabing dinidate niya si Shinwon na agad niyang pinagsisihan nang magsimulang magplano ng kasal ang kanyang ina. Samantala, napansin ni Ju-yeon na may tinatago si Sujung dahil sa pagiging malabo nito sa kanyang araw. Lumabas ang totoo, kinausap na siya ng chairwoman. Tumanggi si Sujung na umalis. Sinabing karapat-dapat si Ju-yeon na magkaroon ng pagkakataon na makabalik. Iginiit niya na walang sinumang tagapagmana ang magsisikap at magmamahal sa kumpanya ng higit pa sa apo nito. Kalaunan, nadatnan ni Ju-yeon si Sujung na naka-uniform ng technician at halatang nasaktan siya sa katotohanang tinitiis nito ang lahat para lamang sa kanya. Ngunit agad itong pinutol ni Sujung. Hindi niya ginagawa ang lahat para kay Ju-yeon lamang. Ginagawa niya ito para sa sarili niya at dahil mahal niya ito. Kinagabihan, naghatid si Shinwon ng napakaraming regalo sa sulo. Kung ano-anong sinasabi niya tungkol sa seguridad at mga kamera, dahilan para kabahan si Hajin. Sinabihan niya itong tigilan na ang sobrang pag-aalala, ngunit tumanggi si Shinwon. Gusto niyang harapin ang lahat ng magkasama. Dahil sa bigat ng sitwasyon, lumayo si Hajin, hindi na kinaya ang emosyon. Dumating ang araw ng seremonya para sa renewal project. Tinawag palayo ang chairwoman at biglang pumasok si Ju-yeon, kalma at kumpiyansa, at ipinakilala ang sarili bilang bagong direktor. Sa pagpirma ng kasunduan kasama ang Hana City, natuklasan ni Ju-yeon na hindi lamang kahina-hinala si Director Park Ji-cheol, kundi konektado pa ito sa mayor at sangkot sa malalang pandaraya. Binantaan ni Ju-yeon na ibubunyag niya ang lahat kung hindi makikipagtulungan ang kanyang lola. Pumayag ang chairwoman, ngunit may isang kondisyon, dapat maging matagumpay ang renewal project. Kapag nabigo ito, matatanggal si Sujung at kusang lalayo si Ju-yeon sa pamilya, pati na rin sa kanyang mana. Sa kabila ng bigat ng kapalit, pumayag ang dalawa na sugalan ang lahat upang patunayan na karapat-dapat si Ju-yeon bilang tagapagmana. Pagbalik sa trabaho, masayang sinalubong ng team si Sujung. Halos hindi maitago ni Ju-yeon ang kanyang saya. Lalo pang naging lively ang sitwasyon nang malaman niyang magkakaroon ng Pirate King pop-up event sa reopening. Sa tanghalian, tuluyan nang nawala ang pagiging maingat ni Ju-yeon. Hindi na niya tinago ang kanilang relasyon at muntik pang mahuli sa kanilang lambingan. Para pagtakpan ito, nagpanik siya at napakain si Deputy Yang na lubhang nagulat. Ngunit hindi lahat ay natuwa. May ilang katrabaho ang nagbulungan na tila napakadali na ng buhay ni Sujung
dahil sa pakikipagrelasyon sa isang chaebol. Noong una, hindi niya ito pinansin, ngunit unti-unti itong nakasakit sa kanya. Habang tinatapos ang trabaho, nagpasalamat si Ju Yeon kay Soo-jung sa pagpili ng Pirate King. Ikinuwento niya ang tungkol sa Togangi plushie, ang tanging alaala na naiwan mula sa kanyang mga magulang. Biglang naging mas makabuluhan ang anime na iyon para sa kanya. Sa kabilang banda, patuloy pa ring iniisip ni Shinwon si Hajin, habang si Hajin naman ay halatang namimiss siya ngunit pilit itong tinatago. Habang nagpapatuloy ang paghahanda, hinikayat ni Soo-jung si Ju Yeon na magpa-picture kasama ang creator ng Pirate King. Sa isang meeting, nakita sila ni Shinwon sa isa na namang sweet na sandali. Natuwa siya kahit may halong sakit at tinukso pa si Ju Yeon na agad namang kinabahan. Maging si Chief Kwon ay nakisabay sa biro na ikinagulat ni Ju Yeon dahil sa kanyang biglaang pagiging playful. Sa hapunan kasama si Hajin, nalito sina Soo-jung at Ju Yeon nang malaman na wala itong alam sa kalagayan ni Shinwon. Malungkot na ibinahagi ni Hajin ang dahilan ng kanilang hiwalayan. Iniwan siya ng kanyang ex na sobrang nasaktan siya at nawalan ng tiwala. Maingat na ipinaliwanag ni Soo-jung na ang kagustuhang magtiwala muli kay Shinwon ay isang anyo ng pagmamahal. Samantala, labis na pinipilit ni Ju Yeon ang sarili at napansin ito ni Soo-jung. Nadulas si Kwon at nabanggit ang kasunduan ni Ju Yeon sa kanyang lola. Nagalit si Soo-jung nang malaman ito. Ngunit para kay Ju Yeon, wala siyang pinagsisisihan. Alam ni Ju Yeon kung gaano kasakit ang pakiramdam na gustong mapansin at mapatunayan ang sarili. Kaya hindi niya kayang hayaang matanggal si Soo-jung matapos ang lahat ng ginawa nito. Samantala, patuloy na umiikot sa isip ni Hajin ang mga salitang tungkol sa tiwala. Maging ang mga customer ay nagtatanong tungkol kay Shinwon at napapansin kung gaano ito kabait sa kanya. Ngunit hindi nagtatagal ang magandang takbo ng mga bagay. Dumating si CEO Kim Mi-jung mula sa Big Forest Mall at sinubukang kunin si Soo-jung. Binalaan niya ito na kahit gaano pa siya magsikap, iisipin pa rin ng iba na ang tagumpay niya ay dahil lamang kay Ju Yeon. Sa kabilang banda, napasok sa panibagong gulo si Ju Yeon. Sinubukan niyang pigilan ang isang bata na muntik ng makabangga sa may dalang mainit na sabaw, ngunit nadulas ang bata at umiyak. Nagdrama ang mga magulang nito at kumalat ang isang putol na video na ang ipinakita lamang ay ang pagbagsak ng bata. Dahil dito, agad siyang binatikos online. Unti-unting umatras ang mga performers, sponsors at maging ang may akda ng Pirate King 3 araw bago ang reopening. Sa gitna ng krisis, nagpatawag ng meeting si Ju Yeon at doon nabunyag na ang Black Dragon, ang pinakamalaking sponsor ng Pirate King. Nakipagkita siya sa may akda na naantig sa kanyang tunay na pagmamahal sa serye. Tinanong niya kung ipinagbawal na ba siya nito. Sa flashback, ipinakita na nauna ng kinausap ni Soo-jung ang creator at ibinahagi rin nito ang taos-pusong paghanga ni Ju Yeon sa Pirate King, isang bagay na tumatak sa isipan ng may akda. Sa kasalukuyan, nagpasalamat si Ju Yeon kay Soo-jung. Pakiramdam niya ay pabigat siya at palaging pinahihirapan ang buhay nito. Ngunit tiniyak ni Soo-jung na isa silang team. Magkasama nilang hinaharap ang lahat. Kinagabihan, nadiskubre ni Ju Yeon na si Park Ji-chul ang nasa likod ng paninira laban sa kanya. Napansin din niya ang tawag mula kay CEO Mi-jung sa phone ni Soo-jung. Kaya naghinala siyang may koneksyon ang lahat ng ito. Sa wakas, bumaliktad ang sitwasyon nang hayagang suportahan ng may akda ng Pirate King si Ju Yeon at pumayag pa itong magdaos ng unang fan signing event nito sa Korea. Samantala, sa dentista, nalaman ni Shinwon na ang sakit ng kanyang panga ay dahil lamang sa wisdom tooth. Paglabas niya, nadatnan niya si Hajin na humingi ng tawad at umamin na gusto niyang makasama siya, ngunit natatakot siya. Inamin ni Shinwon na gusto pa rin niya ito, ngunit natatakot siyang baka lalo lang niya itong itulak palayo kung pipilitin niya. Sa huli, napagdesisyonan niyang hindi sila magwo-work at tahimik siyang umalis. Dumating ang reopening day at naging malaking tagumpay ito. Hayagang ipinakita ni Ju Yeon ang kanyang pagiging fan na ikinagalit ng kanyang lola. Ngunit diretsahan niyang sinabi na tapos na siyang magtago. Kung naging matagumpay ang proyekto, ang tanging dapat gawin ng kanyang lola ay panatilihin si Soo-jung. Siya na lamang ang tanggalin kung kinakailangan. Sa labas, dinumog ng mga reporter si Soo-jung tungkol sa kanilang relasyon. Ngunit agad siyang pinrotektahan ni Ju Yeon. Samantala, nakita ni Mr. Baek ang balita. At sa bahay, tinukso ng lahat si Soo-jung, iniisip na umangat lamang siya dahil sa pag-ibig. Nagkunwari si Soo-jung na ayos lang siya, ngunit agad itong napansin ng kanyang ama. Sakto namang nag-text si Mi-jung, lalo pang dinagdagan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Sa isang tahimik na late-night date, napansin ni Ju Yeon na may mali. Sinabi niyang malaya si Soo-jung na umalis kung hindi na niya kaya. Nanatiling tahimik si Soo-jung at ang katahimikang iyon
ang nagsabi ng lahat. Hindi sinasadyang narinig ni Ju Yeon ang usapan ng team tungkol sa alok ng Big Forest Mall kay Soo-jung para lumipat sa US branch. Ngunit mas lumala ang sitwasyon nang mabanggit ang tsismis na umangat lamang siya dahil sa pakikipagrelasyon, isang bagay na halatang bumabagabag sa kanya. Kalaunan, sinabi ni Ju Yeon kay Soo-jung na pwede siyang pumunta sa Big Forest kung iyon ang gusto niya. Kahit pa mga hulugan iyon, nalilipat siya sa US ng tuluyan, tila wala itong epekto sa kanya. Dahil dito, nainis si Soo-jung, pakiramdam niya ay parang wala lang kay Ju Yeon ang lahat. Dahil sa sama ng loob, naging malamig siya at tuluyang iniwasan si Ju Yeon. Kinabukasan, habang nagdadalamhati si Shin Won, diretsahang sinabihan siya ni Ju Yeon, matapang si Ha Jin, ngunit duwag siya dahil sumuko siya agad. Tumama ng malalim ang mga salitang iyon. Samantala, nagtataka si Ju Yeon kung may nagawa ba siyang mali, habang iniisip din ni Deputy Yang kung may kasalanan siya. Humingi ng payo si Ju Yeon kay Chief Kwon, ngunit napagalitan pa siya nito. Ipinaliwanag nito ang nararamdaman ni Soo-jung. Ngunit lalo lamang nalito si Ju Yeon. Akala niya ay natural lang na sabay silang pupunta sa US. Lalong gumulo ang lahat ng sabihin ni Soo Bin na dinala na ni Soo-jung ang lahat ng Black Dragon na gamit sa kanyang bahay. Nagmadali si Ju Yeon pauwi, puno ng kaba, ngunit nagulat siya nang makitang inayos ni Soo-jung ang kanyang apartment gamit ang mga paborito niya noong bata pa siya, manga, action figures, at iba pa. Nais pala siyang sorpresahin ni Soo-jung, kaya siya nawala. Nagluto pa ito ng pagkain na inspirasyon ng Pirate King. Kahit nagkamali siya sa paglalagay ng asin at asukal, kinain pa rin ito ni Ju Yeon. Sa wakas, nag-usap sila ng maayos. Inamin ni Ju Yeon na plano niyang sumama sa kanya papuntang US. Ngunit noong nakaraang gabi, nagkaroon ng masinsinang pag-uusap sina Soo-jung at Ha Jin. At doon siya nagdesisyon. Pinili ni Soo-jung na manatili. Hindi siya tatakbo dahil sa chismis. Nandito ang mga taong mahal niya at naniniwala siyang mas magaganda pa ang darating. Samantala, si Shin Won ay nalasing at tinawagan si Ha Jin. Dahil sa aksidenteng nakaspeaker ang tawag, inamin niyang mahal niya ito at humingi ng tawad sa pagiging duwag. Sumigaw si Ha Jin na mahal din niya siya, na siyang ikinatuwa ng mga customer sa restaurant, kahit na ikinahiya niya ito. Kinabukasan, nagpasalamat si Shin Won sa pagpapatawad ni Ha Jin at muli silang naging masaya. Samantala, binisita nina Ju Yeon at Soo-jung ang puntod ng kanilang pamilya at nagbahagi ng isang tahimik ngunit emosyonal na sandali. Ikinuwento ni Ju Yeon kung gaano siya natatakot noon na mahuli ng kanyang lola habang nagpapasaya lamang. At tungkol naman sa kanyang lola, nakasalubong nito si Chief Kwon at nagreklamo na sinasayang lamang ni Ju Yeon ang kanyang potensyal. Para sa kanya, ang pag-ibig ay isang kahinaan. Agad pinatigil ni Kwon ang sinabi ng lola, iginiit na ang pag-ibig ay hindi kahinaan. Ito ang nagpapalakas sa isang tao. Pinagdaanan na ni Ju Yeon ang napakaraming hirap, ngunit nanatili pa rin siya. Sinabi niya sa lola na harapin nito ang sariling sakit at tigilan na ang pagbubuhos ng galit kay Ju Yeon. Samantala, may nag-leak ng tawag ni Shin Won at Ha Jin at agad itong nag-viral. Dahil dito, tinagsa ng mga customer ang restaurant ni Ha Jin. Sa kabilang banda, pumunta ang lola sa bahay ni Ju Yeon at nagulat sa mga pagbabagong nakita niya. Nang makita niya ang isang family photo, unti-unting natunaw ang lamig sa kanyang puso. Pagdating ni Ju Yeon, nagkaroon sila ng pagkakataong magkaayos. Humingi ng tawad ang lola. Inaming nasaktan siya at nailabas ang galit sa maling tao. Kahit gabi na, nagpasalamat siya kay Ju Yeon sa patuloy nitong pananatili sa kanyang tabi. Bumisita si Soo-jung kay Ju Yeon at kahit medyo awkward pa rin ang kanilang nakaraan sa gaming, tinapos na nila ang kanilang kontrata. Ipinaliwanag ni Ju Yeon na hindi na niya kailangang magtago at hindi na rin kailangan ni Soo-jung ng seguridad sa trabaho. Sa isang team karaoke, may pumili ng kantang Confession, ang proposal song ni Ju Yeon noon, ngunit agad itong pinalitan ni Soo-jung dahil sa hiya. Dahil dito, nagtampo si Ju Yeon at naglabas ng emosyon sa pamamagitan ng pagkanta ng rock ballads. Tinawanan ito ni Soo-jung at inaming hindi naman pala ganun kasama ang teenage version nito. Pauwi, narinig ni Soo-jung ang voice memos ni Ju Yeon tungkol sa kanya. Kaya nag-iwan din siya ng sarili niyang mensahe, sinasabing cool din ito. Samantala, nagsimula si Soo-jung sa isang journey ng self-discovery. Sinubukan niya ang manga, pagpipinta at pagniniting, ngunit wala siyang nagustuhan. Para mapasaya siya, nag-organize si Ju Yeon ng group picnic. Sa gitna ng mga laro at saya sa probinsya, bumalik ang kanilang pagiging competitive. Samantala, sinabi ni Shin Won kay Ha Jin na maaari nitong dalhin ang kanyang takot at pagdududa at haharapin nila iyon ng magkasama. Tinanggap ito ni Ha Jin at niyakap siya. Pinagtibay ang kanilang relasyon. Kalaunan, nagdesisyon si Shin Won na umalis sa Yongsun
at maging business partner ni Hajin. Nagulat si Ju Yeon, ngunit mukhang masaya si Shinwon sa bagong buhay niya sa kusina. Si Mr. Baek naman, na naging lihim na shareholder ng Yongsung dahil sa kanyang ipon, ay naisa ng harapin ang lola. Ngunit nauna itong humingi ng tawad sa kanya. Tuluyan nang pumasok si Ju Yeon sa board, opisyal na tinanggap ang kanyang papel sa kumpanya. Kalaunan, nanood sila ng concert ng paborito niyang banda na Crackshot at kinilala pa sila ng lead singer mula sa isang nakaraang encounter. Habang pauwi, inamin ni Soo-jung na tunay siyang masaya. Napagtanto niya na hindi niya kailangan ng espesyal na hobby, sapat na ang mga sandaling tulad nito. Na-promote si Soo-jung bilang section chief, ngunit hindi pa rin nawala ang mga chismis sa opisina. Sa wakas, nagsalita ang isang babaeng superior, humingi ng tawad, at inaming sanay mas maaga siyang tumayo para sa kanya, tulad ng ginawa ni Soo-jung. Sa ibang balita, naging bumbero si Subin at nagdiwang ang pamilya Baek. Matapos ang kanilang concert date, nakita ni Ju Yeon ang key lock necklace na tinanggihan ni Soo-jung noon. Habang naglalakad, nakakita sila ng isang high school couple na nagpo-propose sa publiko at napangiti sila sa kung gaano na sila kalayo sa kanilang nakaraan. Sa pagkakataong ito, binigyan ni Ju Yeon si Soo-jung ng isang tunay na kwintas, isang diamond necklace, at buong puso itong tinanggap ni Soo-jung. Nagtapos ang kwento sa isang montage ng kanilang masayang relasyon. Napagtanto ni Soo-jung na ang tadhana ay kung ano ang ginagawa nila dito at masaya siya na ang madilim niyang nakaraan ay nagdala sa kanya sa pag-ibig. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Money. Hanggang sa muli, kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.